Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte? Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanya pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs, may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos. 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na po ang humusga, mga kababayan ko. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang police dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong gobernador, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2018. 2019 po ako naging senador. Resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya, tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya at hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Sir, anong next move nyo ngayon? Kung kakailanganin po na kailanganin mag-imbestiga rin po dito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Ay, sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po yung CPNP. Para malaman natin kung ano talagang totoo. At ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict
ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Particular niyo po bang pag-iimbestigahan si yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin pagdinig. Sir, may staff daw kayo, si Muking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi, sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay.